Hello there, Aquarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of March. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Wait lang, patayin ko lang yung electric fan. So Aquarius, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Aquarius. So Aquarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo naka-resonate at hindi dito. Okay, so let's start. I'm going to do a Celtic cross spread. Titignan natin anong pwedeng mangyari sa love life niyo this month of March. Love reading for Aquarius, sun, moon, rising, Venus. So Aquarius, kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? Aquarius. Family. Oh, okay. Feeling ko, Aquarius, meron kayong problem dito about money. So, might be sa ngayon nandito kasi sa'yo sa point of, I don't know, might be separation or hindi pagkakaunawaan or dahan-dahan na pagbabago or pagwawasak. Kasi, parang nag-aaway kayo dito, napapagod na sa away. And parang meron na dito na wanted to make a decision. Might be from your side. Kung hindi siya magbago, then I'm going to make a decision na. So, I can see also here that may mga clarities din dito about other, might be cheating, other woman involved. So, very confused na sa mga decision naiipit na din sa sitwasyon. They are full of, parang toxic na yung situation dito. Full of jealousy, controlling, possessiveness, and parang lies, unfaithfulness, nandito na mix na, toxic na nga. So, at this present situation, let's see. Because nakikita ko naman dito, at this present, there is a successful relationship or successful na pagsasama, or might be your person wanted. Yun na nga talaga. So, might be your person, bumabalik siya to offer you this. So, on your part, hindi mo alam, yung pagmamahal na dyan, hindi nawawala. Mahal mo siya. I think nagmamahalan pa naman din kayong dalawa nito. Kasi nandito pa yung pagmamahal ninyo eh. So, bumabalik siya, pero on your part, hindi mo alam kung ano ang desisyon dito. Either whether tanggapin siya or hindi na. But I think yung concern mo dito is yung pagkakaroon sa inyo ng you wanted to have a successful, could be marriage or pagsasama na mabuo kayo ulit, could be. So dumating sa point na hindi mo alam kung ano yung decision ng gagawin mo, kasi itong person na to, nagkaroon na kayo dito talaga ng coldness na relationship. So, this person right now, bumabalik siya para maayos kayo ulit. Yung challenge mo dito is the Queen of Pentacles, and I think this is you. But let me see, okay, if this is really you. Yeah. I think this is you. Kasi feeling ko, yung challenge mo dito is paano mo makakayanan na kumbaga hindi na siya tanggapin sa buhay mo. Kasi parang paano ka magkakaroon ng lakas na loob, could be na paano mo na hindi mararamdaman yung nararamdaman mo ngayon na pagmamahal sa person na to. Kasi you really wanted to walk away, to move forward and never look back. Yet, ngayon sa pagbabalik ng person mo na to, bumabalik yung pagmamahal mo. kumbaga mahal mo pa din siya. Pero sa totoo lang, hindi naman yun yung pinapakita mo. Yun yung nararamdaman mo.
Pero yung pinapakita mo dito is, kumbaga, tinutulak mo siya, kumbaga, iniiwasan mo siya, o hindi mo siya tinatanggap kasi nga andun sa point na ayaw mo na nga sana. Kaya lang, andito nga sa point na paano ka magkaroon ng lakas sa loob na kumbaga wala kang pakialam. Kumbaga, andun sa point na kung nandyan siya, nagipag-usap siya sa'yo, parang wala lang sa'yo. Hindi mo nararamdaman yung pagmamahal, wala ka lang pakialam. Pero, mahirap para sa'yo na mangyari yun kasi mahal mo pa din kasi siya. Mahal mo pa din kasi siya. So, hindi ka pa naka-move on from pagmamahal na meron kayo noon. So, kahit na dumating na kayo sa point of like coldness, emptiness, still nandyan, hindi nawala yung pagmamahal mo sa person na to. So, in the past, I can see yun may pagod na. Sa distant past pa lang. Meron ng pagod actually sa relationship ninyo or sa pagsasama ninyong dalawa. Imbalance connection, overthink, Aquarius are very overthinker. So, pag-overthink, and isa pa dito is yung mga unexpected na mga nangyayari. So, in the distant past pa lang may mga ganito na on and off connection with this person. Still, nandito na nga yung the devil card. There is a possibility na mamanipulate ka na nito. May mga jealousy na din dito, controlling, nako-confuse ka na sa past pa lang pala, medyo, or in the distant past pa lang, may mga ganito ng pangyayari sa inyong dalawa. Pero sa recent past kasi, parang, itong person na to, nagpaparamdam siya ulit. Until now, siguro. Kasi recent past lang to eh. So, nangyari to sa inyo in the distant past pa lang. So, nangyari na tong wala kayong communication na dalawa. So, at this, in the recent past, I can see na nagpaparamdam siya sa'yo ulit. Dito na siya nag-offer sa'yo ng love, nagpapakita na siya sa'yo ng improvement na kaya niyang magbago. But on your part kasi na you are not sure anymore kung itong pag-offer niya ng new beginning sa'yo is totoo na ba to, moving forwards na ba talaga to, na pagbabago at maayos na kami at magiging masaya na kami dalawa. Medyo sometimes sumasakit yung ulo mo sa kakaisip kung totoo na ba to, okay na ba talaga siya, baka iiwan na naman ako nito. So, on your part, hindi mo siya ganun baka binibigyan ng attention na ipaparamdam sa kanya na okay ka na patawarin mo na siya. Kumbaga, naglalakas loob ka dito na ipakita sa kanya na hindi ka pa okay. Nagalit ka pa kung baga sakaling ganyan na umiiwas ka. Pero deep inside, mahal mo pa rin talaga tong person na to. Kaya nga dito yung challenge mo. Until dito sa present situation, nandito pa din siya. Bumabalik ka. Nandito pa rin siya until now. Nasa point pa din kayo ng ganun ng person na to. And, kaya nga yung challenge mo dito is like paano yung hindi ko wala akong mararamdaman na pagmamahal sa kanya, para wala lang din akong pakialam kung ano man yung ginagawa niya. Gusto mo ganun eh, yung parang practical ka na mas focus ka sa pamilya mo, may pamilya kayo, may mga anak kayo, focus ka sa trabaho mo, and ano man yung gagawin niya, hindi ka na magiging apektado. Yun yung gusto mong mangyari, pero hindi yun yung nangyayari. Kasi mahal mo siya. Kasi gusto mo na din kasi talaga na hindi na lumingon. Kumbaga, to move forward and never look back na. Gusto mo na talaga na mag-walk away na talaga. But then, deep inside, kumbaga, humahawak pa din siya sa sitwasyon na baka may chance pa, baka pwede ko pa, mahal ko pa to, parang nahihirapan kang iwasan siya, kumbaga, parang ganun. So, through that, siguro doon na, obvious niya din na however, parang meron pang chance sa inyong dalawa. Ano yung best outcome dito talaga? Kasi nakikita ko dito yung best outcome. There's a possibility of
separation. Parang it's better na lang na magkaroon ng separation. But let's see. So, I can see here, yun na nga. Kung para sa'yo, nahihirapan ka. Kung para sa'yo, feeling mo dito na you really wanted to heal na talaga from the connection and sobra kang na-stress sa sobra kang mga nangyari sa inyo before, ano man yung mga nangyari sa inyo before, then, make a decision, you know? Kasi kung itong person na to, even if sabihin mo na maghiwalay na tayo and parang feeling ko wala na ng chance ito, mag-open up ka sa kanya and sasabihin mo talaga na maghiwalay na tayo. However, kung mahal ka talaga ng person na to, magpapakaramdam pa rin to siya sa'yo na kailangan na magbago na talaga siya. Kumbaga, hindi ka niya titigilan at papakita niya talaga sa'yo na willing talaga siya na ikaw talaga yung mahal niya. So, through that process din, makikita mo din yun, makikita mo din na kung totoo ba talaga siya sa pagbabalik niya o hindi. So, parang sinasabi na din dito na yung best outcome is tell the truth na hindi mo na siya tanggapin, na hiwalay na talaga kayo and gusto mo na talaga maghilom kasi sa sobrang sakit na naramdaman mo sa kanya before, lahat ilahad mo sa kanya. And then, kung mahal ka talaga ng person na paglaban ka, maintindihan ka niya, but hindi siya kumbaga maghahanap ng iba dahil sa ayaw mo na. Because magbabago siya sa sarili niya para ipakita niya sa'yo na nandyan pa din siya kahit wala na kayong dalawa. Doon mo makikita kung mahal ka ba talaga ng person na to o hindi. So, at least, diba? Kasi nagka-question ka dito eh. Doon mo marirealize na kahit siniwalayan ko na talaga siya, nandito pa din siya. Suportado pa rin. Nandyan pa din siya. Parang hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Nirespeto niya ang decision ko pero nandyan pa din siya, hindi na siya nambabay or something, pinapakita niya talaga sa'yo. Kasi pwede mangyari yun, sa totoo lang, pwede mangyari yun. And because of that, in the immediate future or in this month of March or in the immediate future, there's a possibility that they will going to have a clarity na din sa'yo. Okay, kumbaga magkakaroon sila ng clarity, mahal niya pala talaga ako, or hindi niya pala talaga ako mahal kasi binitawan lang din niya ako, or depende yun so anong reaction ng person mo sa gagawin mo, 'di ba? See, kasi kung hindi ka kasi gagawa ng action na yun yung gagawin mo, hindi ka din magiging sure hindi ka magiging sure kung totoo ba siya or hindi, di ba? Example lang, ito sa decision mo na to, dahil mahal mo pa din talaga siya, tinanggap mo siya without, kumbaga, sa mga pinapakita niya sa'yo, tinanggap mo siya kasi mahal mo siya. So, we never know na mababago lang din pala, babalik din pala siya sa umpisa. So, while, kung magiging open ka sa kanya, na I need to heal muna, bigyan mo muna ako ng space, or kumbaga, matagal na kayo naghiwalay, tapos bumalik siya, well, hindi na madali para sa akin yun. So, titignan natin anong pwedeng mangyari, maghiwalay muna tayo. We will going to have our own freedom individually, and titignan natin, parang ganun ba mga maayos na pag-uusap, walang away. And yun nga kasi yung best outcome dito to have the separation, to have space talaga. Doon mo makikita talaga yung kung totoo siya sa'yo or hindi. Because in the immediate future, I can see here na mas madali sa'yo na makapag-decide whether mag-move forward ka na, mag-move on ka na, or to accept this person still. So, doon ka na, at least kahit pa paano makapag-focus ka mag-isip. Dahil makikita mo na yung reaction ng person. Mag-obserbahan mo ba siya, kumbaga. So, yun. Ang kasi dito, ang nakikita ko kasi ditong factors that affecting the situation.
is your part na you really wanted to move on na. Dito pa lang sa challenge na to, gusto mo na talaga ng freedom sa'yo. Na maging, okay na maging single na lang ako at mag-focus na lang ako sa goal ko to reach my goal, something like that. So, there's a possibility, bakit ito nakaka-apekto ng sitwasyon? Kasi, whether yung person mo is totoo na siya sa pagbabalik niya ngayon, whether sabihin na natin na seryoso na siya at gusto niya na talaga magbago, kung yun talaga na yung gusto mo, na gusto mo na talagang mag-move on, then mahirap yun. Kung parang kahit ginawa mo na tong best outcome, at lalo kang, okay, kung sakali na ginawa mo tong best outcome na to, at lalo kang nag-focus sa sarili mo, at lalo mong na-feel na yung freedom na wala siya, na mas happy ka na wala siya, kahit pa magpapakita siya sa'yo na totoo na siya, na baka hindi mo na din siya babalikan kasi okay ka na nang wala siya through that decision na ginawa mo na mag-separate. So, ito yung naka-apekto sa situation na to. The external influencer, let's see. About this justice. Honesty. Feeling ko yung honesty dito From your person, desidido siya talaga. Desidido talaga siya na mag-offer sa'yo ng new beginning, and nag-aantay lang talaga siya ng sign from you. Nag-aantay lang talaga siya dito ng right timing. Sa totoo lang, kahit sa point niya, hindi naman siya sure kung ano man yung pwede mangyari. Pero willing siya to save your relationship. Kung hindi man kayo kasal nito, willing siya even to marry you. To do some action to marry you. Though, andun siya sa point na hindi man siya sure kung kailan mangyari to, pero willing pa din talaga siya mag-offer sa'yo ng love to move forward towards with you. Yun yung external influence dito. Yet, yun na nga, totoo na nga talaga siya sa'yo. Yun na nga sabi ko, ang problema dito, yung nakakapekto ng sitwasyon dito, ikaw. So, paano pa? Ikaw. So, ngayon kasi, at this present, mahal mo pa siya. So, ngayon bumabalik siya, mahal mo siya. Though, meron ka ng 50-50 na mahal mo pa rin siya, pero gusto ko na din mag-move on. Hindi mo maintindihan kung tatanggapin mo pa siya. Kumbaga, kung hindi kayo nag-uusap, hinahanap mo siya. Kumbaga, kung hindi kayo nag-uusap, parang feeling mo kulang. Or, pero, parang kung nag-uusap naman kayo, parang feeling mo na tama ba to? Parang, masaya ba talaga ako dito? So, nasa point ka ngayon at this present situation na ganon. So, what is your hope here that, I say you're still hoping na mabalik kayo sa dati. Kumbaga, yung happiness ninyo, yung spark ninyo, nandyan pa naman yung sayo pero may fear na siya about what happened in the past. Kumbaga, mix na siya with fear. So, yun yung hope mo. Actually, yung fear mo naman dito is baka madidisappoint ka lang din ulit sa person na to. So, yun yung fear mo dito actually. Baka madidisappoint ka lang ulit kung tatanggapin mo siya right this present situation ka na bumabalik siya sa'yo. Baka may malalaman ka na naman, baka may ma-observe ka na naman sa pagbabalikan ninyong dalawa, baka hindi na naman kayo magkakaunawaan dahil baka may third party na naman na may involve dito. Or baka lolokohin ka na naman, kung mapagsisinungalingan ka na naman niya sa mga bagay na hindi niya sasabihin sa'yo. Of course, sinungaling na, di ba? Ang weird. Anyway, I can see here, on your person side, I mean, on your fear side, yun yung fear mo dito. But you are still hoping na sana mabalik sa dati. Kumbaga yung dati na wala yung pagmamahalan na walang takot. Pero mahirap naman na ibalik yung past, diba? So, but you are hoping for that. So, ano yung outcome dito? It's the Strength card. So, you might be you might have a Leo in your chart, or you might be dealing with a Leo sign. Siguro feeling ko dito, magkakaroon ka talaga dito ng lakas na loob.
hmm, sa sarili mo to move forward, to take the leap of faith towards a new beginning of your life. So, honestly, nasa iyo yung lakas ng loob dito talaga. If babalik ka sa person na to, kung magkakabalikan kayong dalawa nito, I can still see the possibility. Kahit ngayon, sabihin na natin na seryoso naman na siya ngayon. Seryoso talaga siya sa pagbabalik niya sa'yo. Totoo talaga yun. Pero, nakikita ko pa din na magkakaroon pa din kayo ng mga struggles, baka fights or something. Nandito pa din yung jealousy, nandito pa din yung overthink, controlling, devil card. So, kumbaga, baka may ipit ka sa sitwasyon na ganito. And baka mauwi lang din kayo ulit mauwi ka lang din ulit sa heartbroken. So, sa ngayon, nakikita naman talaga dito na totoo naman na yung person mo sa'yo. Pero we never know what happened kasi in the future. Lalo na pag hindi kayo magkapareho ng personal. Lalo na pag may mga differences kayo. Siyempre, lahat tayo may flow. We are not perfect. Diba? Even if we try to change, sometimes hindi natin maiwasan talaga na, nagkakamali talaga tayo. But, yung person mo, kahit nakikita ko dito sa future, kahit sabihin natin na may abot man kayo sa mga ganito, siguro mag-aaway kayo, trust issue, hindi ka pa din niya bibitawan. Nakikita ko pa din dito sa future nito. Kahit mapapagod na kayo sa isa't, hindi ka pa rin niya bibitawan. Baka nga, kung sakali man na babalik ka sa kanya, baka mag-offer talaga siya sa'yo ng marriage. Or kung married man kayo, baka maayos kahit papano, magkakaroon din kahit papano ng new beginning yung marriage ninyong dalawa. Masisave talaga pa din yung relationship, yung pagsasama ninyo. Though, ang magiging problem ata ninyo dito is yung trust issue about sa mga nangyari noon. At lalo na dito, sa sitwasyon na kung tatanggapin mo siya, okay? Lalo na ngayon, may fear na sa'yo. So, ibig sabihin, hindi na, yung tiwala kasi dito, wala na, wasak na. So, mahirap na. So, parang may takot na. So, ito yung magiging problem ninyo kung sakaling maglakas ng loob ka dito na tanggapin siya ulit, na magkaayos kayo ulit. So, yung decision dito, Aquarius na sa'yo. Kung babalikan mo siya or hindi. Okay? Nasa iyo yung decision. Anyway, I can see sign here. The devil, Capricorn. I can see Aquarius, might be same Aquarius or might be this is you. Pisces, Gemini, Leo, as I said earlier, Scorpio. I can see here Aries, Sagittarius, Leo, Cancer, Sagittarius, Leo, Pisces yung nakikita ko dito malakas Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer is also here. Yun, Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, Scorpio, Pisces. Capricorn, Scorpio, Pisces. Capricorn, Virgo, Taurus. Yun. That is my reading for you, Aquarius, for the month of March. Thank you and God bless.